Doc Willie Ong naglabas na ng kanyang version of the story kung saan nirepute niya ang ilan sa mga fake news na nagkalat ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sa hindi pinapangkaraniwang araw nga ay nag-decide itong si Doc Willie Ong na ilabas ang totoo at legit na kalagayan niya ngayon sa kanya pong pakikipaglaban sa sarcoma cancer, kung saan nababahala siya sa ilang sa mga fake news na naglalabasan sa social media. Kaya naman narito ang kanyang statement, panoorin natin. Magandang araw po, Doc Willie to, Doc Lisa, kamusta po kayo? Live po tayo. Medyo malakas-lakas tayo today, kaya tayo nagla-live para maliwanagan, di ba? Kasi maraming kasi mga vlogger gumagawa ng mga fake news tsaka real news, natataranta yung mga followers ko. Nasabi na iba, uy, patay na ata si Doc, hindi pa naman patay si Doc. Yung isa, gumaling na si Doc, nag-miracle na. Ay, mabuti kayo, alam nyo pa, nag-miracle. Alam nyo talaga, pag vlogger talaga ganyan Katulad ngayon, lalabas to, mag-uunahan na yung mga vlogger. Gagawa na sila ng fake news para kumita lang konti. Yun lang po kasi talaga Kaya hilong-hilo ang kababayan natin sa tunay at sa hindi tunay. Tayo rin nagpapahirap sa sarili natin. Doc Lisa? Yes, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagkarami-raming nagdadasal kay Doc. So siguro yun po yung dahilan bakit lumalakas si Doc, dahil sa dasal nyo. Siyempre, pag kayo ang humiling sa Panginoon, papakinggan kayo. Salamat po. Actually, ayoko nga nagdadasal sila sa akin. To be honest, ayoko nagdadasal kayo sa akin. Gusto ko magdasal kayo sa sarili nyo. Magdasal kayo sa anak ninyo, sa kaaway ninyo, sa magulang ninyo. Okay na ako. Isang tao lang naman ako, di ba? Pagdasal nyo na lang sarili nyo, pagdasal nyo yung kapitbahay nyo, okay na ako. Lately, condition, bali nasa Singapore tayo. Lagi ko naman sinasabi, kahit yung unang vlog, sinabi ko naman nasa Singapore tayo kasi nga, ang tagal nga nung test sa atin. So, nakakalimang linggo na kami dito. May good days, may bad days last 2 days, medyo bad days kasi ang isang side effect kasi nung chemo titigas ang dumi, parang bato. So, pag parang bato yung dumi mo, fecal impaction, dudugo, parang ang manganganak. 2 araw ako walang tulog, mahirap. Okay, tingnan natin itong mga questions. Okay, so yung mga questions, gumagaling na ba si Doc Willie? So, hopefully, matapos namin yung cycles of chemo, ganun po ang tawag doon, cycles. So, more or less, sabi nila, mga 6 cycles every 3 weeks. So, that's around 18 weeks. So, nakakaisang buwan na po tayo. Almost, malapit na po. So, mga 3 more months to go. Gumagaling o hindi, walang nakakaalam. Kaya kung may napanood kayo, gumaling o hindi gumaling, walang nakakaalam. Pero parang gumagaling. Parang lumiliit. Kasi dati 10 out of 10 ang sakit. Kaya may time 2 out of 10. Pero pag Amerika naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ang sakit. Tapos less na po yung manas, at saka yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, Na-lessen na lahat. Nawala na yung paninilaw ko, namayat na ako ng I think 24 pounds. 75 kilos. Ngayon 64 kilos na lang ako. Wala na yung paninilaw. Mukhang lumawag. Paano yung inferior vena cava? Hindi na ganun kagalit. Nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok ni Doc. Hindi, side effect yun. Sabi nga nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singapore doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, tenga, basta patayin niya ang cancer na yan. Kailangan focus siya yung kalaban Siya yung kailangan tanggalin Kaya kita niyo, nangingitim ang kamay ko. Ngitim siya. Pati sa ulo nangingitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis gumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag-chemo, kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Nagpapalakas ako para sa inyo, hindi para sa akin. Okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad na umiiyak daw, na di-depress, okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Huwag mo isipin yung bayan, problema. Sabi ng doktor ko, your cancer is not play-play. Hindi to laro-laro Hindi to pwede lalaro-laro ka, mag-enroll ka, gagawa ka naman. Hindi to serious to, life and death to, kasi sarcoma siya 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi.
Pero syempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At syempre, maganda rin talaga gamutan dito. Na guilty nga ako, na gusto ko talaga, ibabalik natin sa atin. So, depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong paki. Tandaan nyo, wala akong paki. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total, patay na rin naman ako. Diba? Total, patay na rin ako. What do I lose? Kung magalit kayo, kung hindi nyo maintindihan ginagawa ko. Basta sure ako, naintindihan nyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo to. Minsan kasi, anak mo, tinutulungan mo na, binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi para sa akin to, hindi. Sa kanya pong latest vlog, inilinaw niya ang ilan sa mga fake news dahil according to him, ay marami pong mga nagme-message sa kanyang mga supporters na talaga malungkot na lungkot sa tunay na kalagayan nito. May mga naglalabas kasi ng ilang mga videos updates patungkol sa kanya na siya raw ay namatay na, siya raw ay kinremate na, at siya raw ay kung ano-ano pang mga worst thing na nangyari kay Doc Willie Ong. Meron pa nga nagpalabas ng ilang mga videos na sinasabing magaling na daw si Doc Willie Ong. According to him, sinabi niya na mabuti pa raw ang mga vloggers na ito ay alam na magaling siya. Sa kanyang paglilinaw, dito po sa kanyang latest vlog, sinabi niya na sinasabi niya dito na hindi niya po kinukonfirma na talagang totaling magaling na siya. Pero nakikita niya talaga na meron pong development sa sakit niya. Sabi niya noon yung mga unang nilabas niyang video na 10 out of 10 ang sakit. Pero mula nang nag-undergo siya sa chemotherapy ay 2 out of 10. So ang tangi lang po niyang nararamdaman ngayon at nagsasuffer po siya na nahihirapan daw di umano siyang dumumi dahil yun daw ang nagiging isa sa mga effect ng pagpapakimotherapy niya. Bukod pa dito ay nalesen na rin ang mga pamamaga o yung kanyang pagkamanas. According to Doc Lisa, ay nakikita niya talaga na may magandang dulot, no? Yung pagpapakimotherapy as well as sa mga panalangin ng kanyang mga supporters. Pero ang hiling nga ni Doc Willie Ong na wag na daw siyang ipanalangin. Ang gusto niyang mangyari is panalangin po nila yung kanilang mga sarili. Pero dahil sa dami nga ng mga nagmamahal at nag-aalala kay Doc Willie Ong, ay hindi natin maiiwasan na mag-alala ng ilan sa ating mga kababayan. Kaya naman, yun po yung pinaka-latest update. Buhay pa po si Willie Ong at nagpapagaling po siya. And makikita natin na malakas na si Doc Willie Ong, malayong malayo doon po sa mga unang video na halos hindi niya kayang magsalita ng matagal. Pero ngayon nakikita natin na medyo masigla na siya at maganda-ganda na po yung kulay niya. Hindi katulad nung una, medyo payat at bagsak yung kanyang pangangatawan. Yun nga lang, medyo nagpakalbo si Doc Willie Ong dahil nalalagas nga yung kanyang hair, which is one of the effect din ng isa sa pinakamatinding chemotherapy. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!